at tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And I'm encouraging you to open your Bibles in 1 Kings chapter 15, verses 1 hanggang 14. So ganito gagawin po natin. Dito, sa parting ito, kina Ate Rose, the whole line here, 1 Kings chapter 15, verses 1 hanggang verse 14. May parallel storya po siya, which is kayo dito sa area na to. Ang sa inyo naman ay 2 Chronicles chapter 15 din, verse 1 din, kaso nga lang hanggang 15. Okay, ulitin ko po. Dito po sa gawi ni Ate Rose, 1 Kings chapter 15, verses 1 hanggang verse 14. Dito naman po, kina Tita Linda, paatras, 2 Chronicles chapter 15, verses 1 hanggang verse 15. For the last time, dito ho, 1 Kings chapter 15, verses 1 hanggang verse 14. Dito naman sa kabila, 2 Chronicles chapter 15, verses 1 hanggang verse 15. Kung nakita nyo na po, say amen. Paratis sipagin tayo sa pagbabasa. So dito muna po kay Ate Rose, 1 Kings, ready, begin. Okay, 2 Chronicles, ready, begin.
po'y manalangin. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, as we read your words, Father, dalangin ko po na patuloy na dumating po kami sa pagkakaunawa ng banal na salita. Father, as we study your word, open our hearts and our minds so that we may fully rejoice and understand your word and most especially to apply it in our daily lives. Dalangin ko po, Panginoon, nakabagan niyo po kami na hindi na naman po nawa ito maging isang araw, Panginoon, na mapakinggan ng salita and then kakalimutan namin ito. Kundi maging ang araw na ito ay maging tanda ng aming pong pagmamahal at ang katapatan sa iyong salita na hindi lamang po namin ito basta dumaan sa aming mga tainga, kundi higit sa lahat, ito po ay aming maisabuhay. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hari na po tayong maupo. So the title of the message for this morning is Building Legacy That Can Last for Eternity. Building Legacy That Can Last for Eternity. Now, lahat po tayo at some point, or sabihin na natin sa buhay natin, nangangarap po tayo na maging maayos po ang ating kinabukasan. And as we all know, bago maging maayos yung kinabukasan, kinakailangan yung ating ginagawa sa kasalukuyan ay maging maayos upang sa gano'n masigurado po natin na magiging maayos po ang ating kinabukasan. Now, kapag sinabi po nating legacy, it is something that we do. Okay? It is something na naging pamumuhay na po natin or tinatawag po nating lifestyle. And we as a Christian should understand that legacy is important not just for us, but for the future generation o yung ating pong mga salit-saling lahi. Sapagkat kapag sinabi po nating legasiya, tumutukoy po ito sa ating pangkasalukuyang disiplina, tumutukoy po ito sa tinatawag po nating consistency ng ating pong ginagawa. Amen po ba yan? No matter how ugly or beautiful yung magiging legacy mo, nakadepende yan sa ginagawa mo ngayon. If you are aiming that your legacy will become beautiful, di ba? At tapos pangit yung ginagawa mo ngayon, you will not have a beautiful legacy. Bakit? Ngayon pa lang wala ka ng disiplina. Okay? So it is, sabihin na natin, logical and it makes sense. Tama? So kagaya ng ginagawa po nating illustration, it is so impossible na aan ka ng mangga kung nagtanim ka ng santol. Ibang-iba ho yun. Di ba? Ganun din sa buhay Kristiyano. It is so impossible that you are telling that you are a Christian and you're living differently. Hindi ho pwede yun. Kasi nga ho, kapag sinabi po nating legacy, ulitin ko po ha, it speaks about our action, it speaks about our discipline, and it speaks about our consistency giving glory to God. Ganun lamang po yun. So, ibig sabihin, ang ating pong pamumuhay, we should dedicate our lives, di ba, to make or to live a legacy that is worth telling to other people. Now, anong legacy ang iiwan natin sa Panginoon kung sinasabi natin tayo mananampalataya at hindi nakikita sa paraan ng ating pamumuhay? Kumbaga, nagiging byword lang siya, nagiging common term na lang yung Christian, kumbaga other people, pero wala siyang impact. Okay? Kasi pag sinabi nating legacy, you are not pleasing people, period. Hindi tao yung pinapasaya mo pag sinabi mong magkaroon ng magandang legacy, or in other terms, gusto natin magkaroon ng magandang testimony. No, we're not. Because our life, okay, should characterize as an audience of one. Kung meron man tayong ibang pinapasaya, hindi ang ibang tao, kundi iisa lang. Wala nang iba, kundi ang Diyos. Now, in 1 Kings, tapos in 2 Chronicles chapter 15, they are both parallel. Okay? Parehas lang na story yan. Yung 2 Kings, nagkaiba ng anggulo ng paningin kung ano ang impact ng pamumuhay ng isang taong lumalakad ng tama sa harap ng Diyos. It is what? Recorded. Di ba?
Kasi nga, dahil maganda ang pamumuhay sa Panginoon, so dapat talagang kinakailangan alalahanin ito, dapat sundan ito sapagkat lumakad siya ng tama sa Panginoon. Wala namang tao o wala namang mananampalataya sasabihin niya, ayaw ko lumakad na tama sa Panginoon. Tama po ba? Wala kayong makikitang ganon. In fact, the very people who was, alam yon, backslidden, ika nga, tumalikod sa paglilingkod sa Diyos, at some point na kanilang buhay, hindi nila sasabihin yon. Pero nakakalungkot isipin na nasa ganoon silang kalalagayan sapagkat hindi nila iningatan ang paglakad nila sa Panginoon. All of us are praying. All of us are aiming. All of us somehow are wishing na nawa maging tapat po tayo sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa pagbabalik po niya. Nakakalungkot isipin na karamihan sa mga mananampalatayang tumalikod, they are not focused enough their lives in serving the Lord. Now, dito sa pagkakataon pong ito, if we're going to look at, tingnan po natin, 1 Kings, okay? 1 Kings chapter 15, ganito po sinasabi dito. Lalo na po sa verse 11, kasi si King Asa, or Asa, ang ating po tinitignan. So, ano sabi dyan? And Asa did, okay, notice the word did, okay, ginawa, gawa, at yung gawa na yan ay recorded, and that action will lead him for a better legacy. Legacy na iiwanan niya, legacy na matatandaan ng mga tao nakapaligid sa kanya, and legacy na makapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. So dito sabi dyan, and Asa did that which was right in the eyes not of men, tama? Right in the eyes of the Lord. Okay? And as did David, ano sabi yan? His father. Now, napakalaga, mga kapatid, ulitin ko po ito sa inyo na makapag-iwan po tayo ng legacy. But when we're talking about legacy, it is not something that we aim for. Hindi lang for the legacy's sake. Huwag kayo malilito. Kundi ang aim po natin, isa lang. Ano yun? Maging tapat tayo sa Panginoon. If we are faithful enough in serving the Lord, legacy will take care of itself. Natural na lang yan. Bakit? Tama yung paglilingkod mo eh. Hindi ka naglilingkod para maging tama at maging papurihan ka ng ibang tao. Kung gusto magkaroon ng magandang legacy, maging tapat ka sa Panginoon. That's the very idea of serving the Lord. Kasi karamihan po sa atin, kung hindi magiging tama ang relasyon po natin sa Diyos, ang ating paglilingkod ay magiging mali. Kahit sabihin mo paglilingkod sa Diyos, pag hindi ka focus sa Panginoon, ang paglilingkod mo, mali. Amen po ba? Huwag mo kayo palilito. Tama ang maglingkod. Pero kung paglilingkod, hindi na ang Diyos ang sentro. Oo, naglilingkod ka, pero mali. In the eyes of God, that is not a good service at all. Kasi nga, nung iniligtas tayo ng Panginoon, ang ginagawa natin, o ang dapat mong ginagawa, is to give the glory to God. Pasayahin ka? Di ba? Kaya maraming umaalis sa Panginoon, sinasabi nila, Pastor, ayoko na pong magpatuloy. Bakit? Ano sabihin nila? Kasi ang daming kapalpakan ng church, and that is correct. Tama? Kung iisa-isayin po natin ang pagkakamali ng church, wala hong matitira. Bakit? There's no perfect in this life. Wala talaga. Kaya kapag naglilingkod tayo, we focus to the one who is holy and perfect, and that is God. Wala nang iba. Hindi po focus doon sa kasiyahan mo. Kaya nga tumatalikod, anong sinasabi? Alis na ako, Pastor, kasi anong sabi? Hindi na ako masaya. Remember, the service is not about your happiness. Sakit nun. Nakikinig ba kayo? Service to God is never about your happiness, period. Our service is for the happiness, o yung term na ginagamit natin, for the glory of God, period. Ngayon, kung hindi mo target yan ay nagpapakita ng isang pananampalatayang hindi malago kay Kristo. Dahil kahit ang pastor nyo mismo ay tignan nyo ang pamumuhay,
Hindi kayo lalago for that matter. Nagigets po niyo? Don't get it wrong, ha? Ulitin ko, ang sentro ng paglilingkod, sino? Si Kristo lang. Kung ang pastor ho ninyo o mga kilala yung pastor ay nakasentro sa Panginoon, hindi pa rin sa taong yan ang paglago mo, kundi sa Panginoon pa rin. Ginagamit lang sila. So sa iglesia, kung ang nakakasama mo, nakakalakas man o hindi, it doesn't matter ang focus natin kay Kristo. Kung ang nakakasama mo, nagiging kalakasan, di magpatuloy ka. Ngayon, kasi paglilingkod mo, karamihan hindi nagiging kalakasan, magpatuloy ka pa rin. Bakit? Naglilingkod ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Malay mo, ikaw ang gamitin ng Panginoon para sa mga taong nakapaligid sa inyo na hindi tama yung paglilingkod, maging tama yung paglilingkod niya kasi tama ang focus mo sa Panginoon. Alala ko tuloy, may isang pastor, ewan ko lang kung naalala ni tita yan, sabi kay Ate Rose, buti nagtsatsaga ka sa iglesia niya. Dito nga sa atin. Kasi karamihan, ang terminology kasi niya, ang mindsetting kasi niya, kapag ang isang mananampalataya, hindi yumayaman materially, hindi yan sa Diyos. It is not the direct translation, pero based on the attitude at pagkakakilala ko sa niya for so many years, ganun yung interpretation niya. Kaya nga, binabakbakan ko sa inyo na ang material blessing, although somehow, yan ay bunga ng katapatan natin sa Panginoon, pero never natin gagamitin yan as a measurement, sukatan ng pagiging tunay ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasi ang pananampalataya sa Diyos, kahit dumadaan ka sa pagsubok, alam mo yun, pwede ka pa rin sa Diyos kasi kahit sa gitna man ng pagsubok, pwede ka makaranas ng kapayapaan, contentment, pag-asa, peace, not because of the material things, but because you have Christ in your life. Sabi niya kay Ate Rose, buti nagtsatsaga ka dyan. I don't remember kung ano yung sinagot ni tita, pero nakita ko dun sa tao na yun, alam niyo naman, nakasama pa rin natin si Tita Rose. Amen? Hindi ko sa tinataas, mga kapatid, pero gusto lamang po nating i-point out, mga kaibigan, mga minamahal kay Kristo, na kapag tayo ay totoong naglilingkod sa Panginoon, ang ating paglilingkod ay hindi ho nasusukat o hindi pwedeng palitan ng kayamanan. Ang ating paglilingkod ay nasusukat sa pamamagitan ng pag-ibig natin kay Kristo, anuman ang kalalagayan sa buhay. Karamihan kasi naglilingkod lang kapag medyo masagana ang buhay. That's not service at all. Ano mararamdaman ninyo na ang taong makakasama nyo, ginagamit lang kayo? It is not a good feeling. Ganon din sa Diyos. Guess what? Alam ng Diyos kung ano yung nasa puso mo. The fact that you stayed serving the Lord, no matter the situation that you have right now, proves, and alam mo yun, it is a sign of maturity on your part. Lalo na kapag naglilingkod kayo ng may kagalakan. Amen? Joy in the service is one of the sign that you are a matured Christian. Masaya ho ba kayo naglilingkod? Ayoko sanang kantahin kaso nga lang, ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. We should be joyful in serving the Lord. At hindi yan pwedeng sukatin ng pera. Amen? Now, dito sa pagkakataong ito, the legacy that, alam mo yun, Asa, okay, the king of Judah, wanted to offer to the Lord is something so precious to him, na alam mo yun, kaya siya naglilingkod in spite of everything that happened, in spite of the legacy ng iniwan ng kanyang ama. Kasi tingnan niyo po dito, balik po tayo ha. Okay? Verse 2. Verse 1. Now, in the 18th year of King Jeroboam, the son of Nebat, reigned Abijam over Judah. Okay?
3 years reign he in Jerusalem. And his mother's name was Maacah, the daughter of Abishalom. Verse 3, ang sabi dyan, and he walked, okay, in all the sins. The sins of his father, which we for him, and his heart, ang sabi dyan, was not perfect with the Lord his God. Siguro kung babasahin yan, it's just a statement that records kung ano yung nangyari. But that is not just a recorded statement. Actually, it's a theological statement. And when we say theological, ibig sabihin may kinalaman ng Diyos. Everything that we read, everything that we do, alam po ba may kinalaman ng Diyos? Naniniwala ba kayo doon? Hindi aksidente ang mga pangyayari sa buhay po natin. Lahat ng pangyayari sa buhay po natin ay ipinahintulot, ibinigay ng Diyos kasi meron siyang gustong sabihin sa iyo. So, itong hari na ito, sino nga po yung hari na yan? Si Abijam, okay, or Abiham, okay, ang sabi niya dyan is what? He walked in all the sins of his father, which he had done before him, and his heart, notice his heart was not perfect with the Lord his God. Anong kinalaman niyan? Ang sagot po, okay, nasa kasunod, verse 4, nevertheless, for David's sake, did the Lord his God give him a lamp in Jerusalem to set up his son after him to establish Jerusalem. Now, tatandaan niyo po ito God is sovereign. God controls and holds everything according to His purpose. At wala kang gagawin kundi susunod lang sa kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin na wala kang free will. Hindi, meron. Kaso nga lang, kinakailangan mag-align ang kalooban mo sa kalooban niya. Kasi kapag hindi align ang kalooban ng tao sa kalooban ng Diyos, mapapariwara ang buhay ng tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Because where God's hand is, kung saan nandoon yung kamay ng Diyos, dapat nandoon ho tayo. Amen po ba? If you are working without the guidance, without the protection of God's hand, mababaliwala yan. Kaya nga dapat inaalam po natin ang kalooban ng Diyos. Hinahanap natin ang kalooban ng Diyos at higit sa lahat, isinasabuhay po natin ang kalooban ng Diyos. Verse 5, because David did which was right in the eyes of the Lord. Okay, kamukha ni Asa kanina, ibinasa natin, no? Tapos ang sabi dyan, and turn not aside from anything that He commanded him all the days of his life. Kaso nga lang, may pasakali. Ano yung problema? Or ano yung ano niya? Okay? Save only in the matter of Uriah the Hittite. Although David is not perfect, nagkasala siya, pero hindi siya tumigil para hanapin ang kalooban ng Diyos para maibalik siya. Even though pinatawad siya ng Panginoon, remember, the consequences ng mga ginagawa natin still remains. Listening? Oho. Hindi ibig sabihin na nagkasala ka, alam mo yun, magiging maayos na ang lahat. Na ibig sabihin, yung bunga ng kasalanan mo, mawawala. Hindi. May mga pagkakataon sa buhay po natin, kapag tinuturuan tayo, pero dahil sobrang pasaway ka, papaluin ka ng Diyos kasi anak ka niya. Papaluin ka ng Diyos kasi gusto niya bumalik ka. Kasi gusto ng Diyos, mapasaayos ka. Amen? So, yan ang sabi dyan. In short, the life of David, naging standard po ito. In fact, that will be number 1 sa ating point. Legacy will set a standard for your children to follow. That's point number 1. Legacy will set a standard for your children to follow. Bakit mahalaga na i-build up po natin ang ating legacy? Meaning to say, our relationship to God. Because again, your legacy will set a standard, okay,
for your children to follow. Kaya nga yung mga susunod na hari, lagi ikino-compare kanino? Kay David. It's either they are off or they are alike. Okay? Kamukha ng kay David. Bakit? Naging standard po siya. Naintindihan niyo po ba ako? Amen? So, legacy will set a standard. So, balik tayo doon sa 11. Okay? Tingnan po natin. 11. And Asa did which was right in the eyes of the Lord. Just like David. Tama? Ganun yung term. Tapos sinundan, no? As did David, ano sabi yan? His father. Mga minamahal, kung kayo po ay magulang, hindi yung magulang na tuso, ha? Magulang ka, inisahan mo ako. Hindi yon. Magulang, meaning to say, pinagkatiwalaan kayo ng Diyos ng pamilya at pinagkatiwalaan ka ng mga supling o mga anak upang noon, ikaw at ang iyong pamilya ay maging ilaw, okay, ng mga taong nakapaligid sa inyo kung anong klaseng pamilya dapat meron ang mga taong nasa Diyos. And when I say mga taong mga nasa Diyos, we're not just referring to church people or people who goes to church. Hindi ganoon ang plano ng Panginoon. Kundi ang plano ng Panginoon, mga kapatid, na ang pamilya mo ay talagang lubos, puspos, ang kanilang kaunawaan kung paano paglilingkuran ng Diyos sa pang-araw-araw. Ibig sabihin, mga kapatid, higit pa siya sa pananalangin, sa pagkain, higit pa siya sa pagkakaroon ng family devotion every evening, kundi sa paraan ng pamumuhay, pananalita, pagtatrabaho, pagiging tatay, pagiging nanay, pagiging anak, lahat ng ito, nakalulugod sa harapan ng Diyos. And if you are a parent, and you are listening right now, kung nakikinig kayo, and you are doing nothing, wala kayong ginagawa, para maitanghal ang Diyos sa buhay ng pamilya mo, you are failing your relationship to God, and at the same time, you are failing as a parent because you are failing your legacy before God. Again, legacy will set a standard. Ang mga bata, balang araw, kahit naturuan mo pa yan, darating sa punto ng buhay nila na magkakaroon ng crossroad and they will ask, ano ba ang susundin ko? Huwag natin sabihin magkakamali. Huwag muna tayong dumating doon. Doon muna tayo sa pagpipili muna. Ngayon, kung ikaw magulang, hindi ka nagpakita ng tamang relasyon sa Panginoon, that will set a legacy. Makikita yun ng anak mo. Ngayon, kapag nakita nila yan, pagdating ng problema, pagdating ng kagipitan, kapag hindi nakita sa'yo yung relationship mo to God, ano yung susundan nila? So instead that they will turn to God, they will turn the other way. Bakit? Wala silang choice eh. In fact, parang mali yung statement. They will turn to nothing. Bakit? Walang na-set na standard eh. Kung ano lang yung available sa kanila, yun yung susundin nila. Ngayon, dahil hindi mo yung nagabayan, kahit hindi mo turuan yung anak mo maging masama, dahil nasa mundo siya, matututunan niya maging masama. Now, if you're should set a standard. And if you're setting a standard, taasan mo na yung standard. Diba? Yung mga nasa mundo, nagtataka sila, bakit yung anak ko maagang nabuntis? Bakit yung anak ko naging drug addict? Kasi walang standard, wala silang Diyos eh. Ba't nabuntis sa maaga? Kasi baby pa lang, pinagsusuotan ng maiksi, di ba? Ay, kakiting anak ko, katulay. Hanggang lumaki, ay, kasexy ning anak ko. Tapos later on, pag nag-16 na, naging teenager na, biglang nabuntis. Anong nangyari? Saan ako nagkamali? Unbeliever yun. Ito ang masakit. Kapag nangyari yan sa mga taong nagpapakilala na sila ay Kristiyano. Yeah. Pwede kasi mangyari dyan.
matino kayong magdamit dito. Pero pag ibang araw na, nagbabago. Nagiging transformer. From kotse, nagiging robot. Diba? From angel, nagiging demon. Ano yung demon? Hindi lang 2 yung sungay, 10. Pati sa ilong may sungay. I know it's an exaggeration somehow to make you laugh. Pero sa harapan ng Diyos, hindi yun natutuwa. Hindi yun nakakatuwa, sorry. I cannot speak for God, but based upon His Word, if we are not living, kapag hindi tayo namumuhay, ayon sa panuntunan, ayon sa standard ng Diyos, wala yung bubungang mabuti. Wala yang ibubunga ng mabuti. Tingnan nga natin. Tingnan natin. In 2 Chronicles, tingnan natin. Okay, chapter 15 tayo ha. So sabi natin, Asa, meron siyang standard. Okay? Sinundan niya yung ginawa ng tatay niya. Kaya nga pag may standard, yun yung susundin. Kung kayo teacher, kung kayo engineer, architect, merong standard na sinusundan. Nabalitaan niyo siguro yung tulay na bumagsak. Some says na substandard daw. I'm not sure. Pero gusto ko kasing kunin yung word na standard. Kapag sinabing substandard, hindi na sunod yung dapat sundan. Tulay yun. Marami namatay. Buhay pa kaya? Kung hindi natin susundan yung standard ng Diyos, sinisigurado ko sa inyo, babagsak at babagsak ang buhay mo. Because you are not following the author of life. And the author of life has a stand. Hindi mo pwedeng guluhin yung standard. Ang linaw ng standard ng Diyos, lalaki, babae, ba't may bading? Diba? Adam and Eve, bakit may Steve? Paano nangyari yun? Hindi pwede yun. Diba? Tingnan nga natin. Dahil maganda ang pamumuhay ni Asa na later on magiging legacy. Naiintindihan niyo? Kapag ang ating pamumuhay maganda, consistent, well-disciplined, lumilipas ang panahon hanggang tumanda ka, maiiwan yan as legacy. And that is a good legacy. What kind of legacy ang iiwan ninyo kung wala kayong discipline? Sa church lang yan, pag bilog ang buwan. That is not a good legacy. Amen? It may be, pinag-uusapan ka ng tao, pero set aside mo yung sa tao. Huwag mong isipin ko ano yung sasabihin ng ibang tao. Kung ganun ang pamumuhay mo, palagi mo natutuwa ang Diyos. That is not a good legacy. In fact, we are living for God's glory. We should be living for God's glory. Diba? Hindi sa paningin ng ibang tao. Kasi ang tao, mabuti man o masama, pangit pa rin eh. Amen? Ang Diyos, alam niya kung ano yung nasa puso ng tao. So sa Kanya, sa sobrang ganda na pamumuhay niya, even the man of God is so close to Him that gives him a reminder kung gaano kabuti yung pamumuhay niya. Tuloy po natin, verse 1. And the Spirit of God came upon Ezra, a man of God, the son of Oded, and went out to meet Asa and said unto him, Hear me, Asa, and all Judah and Benjamin. Okay, bakit binanggit yung Judah and Benjamin? Yun yung kanyang sphere of influence. Dahil maganda ang testimony niya, okay, yung mga nasasakupan niya, nagiging maayos din. Okay, are you listening to me, mga magulang? Na kapag nabanggit ang inyong pangalan, hindi lang ikaw, kundi buong lahat. Yun naman ang gusto natin, tama? Hindi lang tayo, kundi magiging mga anak natin. Magiging salit lahi natin. Hindi ka man mayaman, at least maayos. Okay, so tuloy po natin. The Lord is with you. Ang ganda nun. Sige, wala ka ng pera, pero gusto mo na yung statement na, the Lord is with you. Because if the Lord is with you, daig mo pang mayaman. Wala kang pera, pero may contentment ka. Di ba? Meron kang peace. Pag maraming pera, walang peace.
Kasi hindi mo alam paano papanatilihin yung yaman na yan. Hindi mo alam paano poprotektahan yung yaman na yan. Kaya mapalad tayong mahirap, amen? Pag merong hold-upper, sasakit yung ulo ng hold-upper. Sabihin sa'yo, tao ka ba? Di ba? Wala kang kayamanan. Nagigets sa'yo, although nakakatawa, hindi ko ibig sabihin nito na hindi na tayo magtatrabaho. That's not the point. But my point is, no matter what situation that you have right now, you are content, okay? You have joy, you have peace because of God. Pag pinayaman ka, talagang karapat-dapat ka naman payamanin, pero again, nasa kalooban pa rin yan ng Diyos. Ano man ang kalalagayan, magtatapat tayo sa Diyos. Why? Because sabi dyan, the Lord is with you while ye be with Him. Ang ganda nito. Okay? Ikaw ay nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa iyo. Ha? Amen? Parang si Joseph, ano? Diba? O, tuloy natin. If ye seek Him, He will be found of you. Kapag hinanap mo siya, masusumpuan mo siya. But if ye forsake Him, kapag iniwan mo siya o tinakwil mo siya, He will forsake you, itatakwil ka rin ng Diyos. Very logical. Tama? Pag sumama ka sa Panginoon, walang dahilan para hindi ka i-bless ng Panginoon. Teka, ilinawin ko yung word na blessing ha. Marami nang naloko dyan, marami nang na-scam. Akala kasi nila ng blessing lagi, material blessing. Although that may be correct, but there are other ways for you para i-bless ka ng Panginoon. And material blessing is only one of the ways na pwede kang i-bless ng Panginoon. Amen. Tayo kasi masyado na naging makamundo. Kaya pag sinabing blessing, material ka agad. Hindi ho. Kaya problemado tayo kapag testimony. Kasi iba, natatakot magpasalamat kasi ang interpretation sa blessing is material. How about, peace? Diba? How about, alam mo yun, ano ba yung mga pagpapala na tinatanggap natin? Gana sa pagkain. Have you ever prayed for that? Aba, kahit hindi masarap ulam mo, kung magana kang kumain, masarap ang yung panlasa, kahit tuyo lang yan, pero kung kumain ka, parang lechon yung ulam mo, iba yun. Unlike yung mayaman, ang daming karamdaman, ang daming masarap na pagkain, wala lang sa kanila. Bakit? Sira yung panlasa nila. Tanong, pinagpasalamat mo na ba yun? You see, if God is with you, continue to seek Him. Kasi kapag hinahanap mo siya, matatagpuan mo siya. Ang sabi ng prophet kay Asa. Okay? So tuloy po natin ha, para hindi ako mawala. Okay, verse 3. Now for a long season, Israel had been without, ano sabi dyan? The true God. Imagine mo yun. Ano kasunod? And without a teaching priest, pangalawa. At pangatlo, without, ano sabi dyan? Law. Balik tayo. Paano nangyari? Sa point number 2 kasi natin, legacy will set a standard for your children to follow. Ano nga uli ang nangyari dito? Kinausap ng prophet si Asa na nire-remind siya na manatili siyang nasa Diyos. Kasi ang Israel, may nangyaring situation sa kanila. Anong sabi diyan? Ulitin po natin ha. Israel had been without true God. Tanda, wala pa silang tunay na Diyos? Meron. Kaso nga lang, they ignore God. Tama? Madali bang kalimutan ng Diyos? Dapat. Dapat. Kasi pag sinabing kalimutan, hindi naman yung nawala sa memory mo eh. Tama? When you are talking a person without God, nakikita yon not on the mind setting only, but in your lifestyle. Sinasabi mo, Kristiyano ka, pero ibang klase ka mamuhay. Namumuhay ka na parang walang Diyos. Tama? Without God, ano bang sabi dyan? Without a teaching priest. Meaning to say, they disregard yung mga bagay na dapat nilang matutunan. I don't know, they have practiced selective listening. Pag masakit yung sinasabi, di na papakinggan. Ayaw nila yun. Ang gusto lang pakinggan, blessing, how to improve life. It's all about you.
But being a Christian is not about you. It's all about Him. Ngayon, kapag hindi ka na natutuwa sa bagay na yan, delikado na ho yan. Pangatlo, ano yung nawala sa kanila? Without, ang sabi dyan, law. Ngayon, balik tayo in Deuteronomy chapter 6. Umpisa natin sa simula. Natapos na tayo doon. Natapos na tayo sa Deuteronomy. Nasa Deuteronomy na tayo, tama? Okay, good. So alam nyo to. Tingnan niyo in verse 6. Deuteronomy, okay, chapter 6, verse 7. Okay. Papaanong wala silang Diyos? Papaanong hindi sila natuto? At papaanong hindi nila sinunod ang kautusan? Samantalang nung una pa lang, ang sabi dyan, and thou shalt teach them, sino kausap dito? Israel. It is the first thing, the covenant, yung usapan nila ng Diyos, na ang sinasabi ng Diyos, wag na wag niyong kakalimutang sundin ito. Ano yon? Teach them diligently unto thy children. Hindi sinabing teach thy children. Ano yung missing word? Sige nga. Hindi, sinabi mo dyan, teach thy children. Ano yung nawawala ng word? Diligently. Bakit? Mga bata kasi matigas ulo niyan eh. You should be diligent, persistent, patient in teaching your children. Ano kasunod? And thou shalt talk of them. Okay? Ano kasunod? Okay? When thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, lahat ng pupuntahan mo, okay, lahat ng plano mo, kwento mo sa mga anak mo kung anong relasyon at koneksyon nito sa Diyos sa pinaglilingkuran nila. In short, there is no excuse para makalimutan ng bansang Israel na meron silang Diyos. Tanong, may mga utak naman kayo, tama? Bakit nila o bakit sinabi na ang mga taga-Israel ay walang Diyos? Ang sagot nandito. Kasi hindi nila itinuro, hindi nila isinabuhay yung mga bagay na dapat nilang matutunan. Actually, pagkatapos nito, may nangyari. O, sige, para at least makita yung progression. Judges chapter 2. Now, in Judges chapter 2, verse 10, okay, kasi si Asa, ano na to, yung divided kingdom. Sa Judges, before the kings, okay, in Judges chapter 2, verse 10, dito na natin tingnan, yan. And also that generation were gathered unto their fathers. That's the first generation. Nawala na. Ano yung kasunod? And there rose another generation, young people, children. Ano sabi dyan? After them. Ano sabi dyan? Which knew not the Lord. Paano nangyari yun? Samantalang Deuteronomy pa lang, basta lahat na gagawin mo. Tayo ka ng bahay, ituro mo, mga anak, ito, bigay ito ni Lord. Pupunta tayo sa Jerusalem, anak, para ito kay Lord. Kinasal ka, uy, magparami kayo para kay Lord. Laging ganun, para kay Lord, para kay Lord, para kay God. Pero pagdating dito, another generation came. Notice not just family, a generation, a whole generation. Ano sabi dyan? Knew not the Lord. Nor yet the works which He had done for Israel. Yung history dapat, hindi nga dapat nila kinakalimutan niya. Bakit? Never pang nangyari yan. And anything that never happens is what we call miracle. Paano nangyari nakalimutan nila to? Bakit? They fail to teach that to their children. Kasi yung magulang, iniisip nila, hayaan mo na sila, meron naman silang sariling isip. Kapag ang isang tao ay nagpatuloy na walang paniniwalang Diyos, terrible ang mangyayari sa bansang yan. Tignan ninyo ang Amerika. Tignan ninyo ang Canada. Bakit? Kasi wala silang Diyos.
And by the mercy of God, or mercies of God, hindi pa nililipo ng Diyos ang mundong ito kasi may mga Kristiyano pa rin na mangilan-ngilan na nagtuturo sa Diyos. Now, kung bakit ko binaba ang mensaheng ito in a congregational setup, kasi baka naman, God has given you the opportunity to listen to these words, and it's up to you kung isasabuhay mo o hindi. Kapag ang anak mo ay hindi mo naturuan ng tama sa Diyos, huwag kang magtataka kung magiging kinabukasan ng mga anak mo ay magiging sakit ng ulo ng lipunan at higit sa lahat, magiging sakit ng ulo mo bilang magulang. Oh, how I love for you to listen sa mga magulang na yung mga anak nila nagsilakihan na. Kristiyano yun, ha? Pero dahil ang thinking lang nila, dalhin lang nila sa church, that's enough, they fail miserably. Hindi susi na dadalhin mo lang ang iyong anak sa church. Dahil church is not a perfect people, alam mo yan, kung bakit na nagiging perfect ang pamumuhay, not because of the people of God, it's because of God Himself. Focus is important. Focus, ang sabi ng terminology ng world, focus is the key. Focus is the key. Ayan o, merong isang generation, paano nangyari yun? Samantalang Deuteronomy, kumbaga sa kautusan, unang-una yun eh. Okay, sa Deuteronomy chapter 6, yan ang tinatawag ng mga Hebrew na Shema. Shema, it means a blessing. That they should memorize a standard principle na kinakailangan sa buhay, na hindi dapat nawawala. Ba't nawala? Bandang huli, sabi doon, no, take note ha, Israel, people of God, that they should know God, kasi nga ipapakilala nila ang Diyos. Sa bandang huli, yung magpapakilala sa Diyos, hindi nila kilala ang Diyos. Wow. Ayan o, they knew not God, nor yet the works. Ibig sabihin, nag-fail sa mga magulang. They fail a legacy. Ano nga uling sabi uli sa Chronicles? Tingnan natin uli. Balik tayo. Verse 3 ng chapter 15, 2 Chronicles. Now for a long season, Israel had been without the true God. Bakit ginamit yung word na true? Kasi kung mababasa ninyo sa Deuteronomy pa lang, okay, atras tayo ha, kasi pag sinabing true God, merong false God. Tama? Diyos-Diyosan ito. O, balik nga tayo sa Deuteronomy kanina, and you will notice, okay, chapter 6, verse 14. Imposibleng, alam mo yun, kung parurusahan sila ng Diyos, dapat lang. Bakit? Pinaalalanan sila eh. Anong sabi ng Diyos dyan? You shall not go after the gods of the people which are round about you. So it is up to the parents to protect their children, to make a hedge, harangan nila, protektahan nila ang kanilang mga anak at magagawa nila ito sa pag-iiwan ng legacy, sa pagtuturo sa kanila patungkol sa pamumuhay ng nasa Diyos. Pero, jump tayo uli sa 2 Chronicles, ang sabi nila dyan, no, it had been without, now for a long season. It is a long season. Ano nga sa Tagalog yun? Mahaba, matagal. What? Before you judge, mapa-judges man yan at chronicles man yan, anong nangyari sa kanila? Masyadong magulo ang kanilang buhay. Bakit magulong buhay? Kasi wala silang Diyos. Hindi dahil wala silang kilalang Diyos, ha? Hindi yon. Kilala nila ang Diyos.
Pero sa buhay nila, namumuhay na walang Diyos. Amen. Tagalogin ko na ha, para makita ninyo. Sabi dito, ganito. Okay. Verse 4, sa Tagalog ko babasahin. Sabi ganito, ngunit nang dumating sila sa kagipitan, okay, humingi sila ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sila'y kanilang hinanap at kanilang natagpuan. Okay? So, ini-illustrate ngayon nung prophet kung ano yung nangyari sa Israel. That even though they are struggling, pag tumatawag sila sa Diyos, anong nangyayari? Nakikinig ang Diyos. Ang ganda, no? Kumbaga, para bang kahit ang dati parang niloloko nila, God came for rescue. Bakit? Ang Diyos kasi hindi siya nagbabago. Pero, huwag niyong hihintaying mapuno ang Diyos. Kasi alam ng Diyos kung ano nasa puso mo. Tuloy natin ha. Ano yung sitwasyon nila? 5. Mapanganib doon ang maglakbay at mga lakal sapagkat magulo kahit saang lugar. In short, the economy of that nation, tingnan nyo ha, from family, lumawak na siya, nagkaroon ng larger scale to a nation. Anong sabi? Magulo. If you will not leave a proper legacy to your children, magulo. Hindi lang magulong isip, hindi lang magulong pamilya, magulong komunidad, magulong bansa. Mahirap na bansa. Tuloy natin. Okay? Naglalaban-laban ang mga bansa, sabi ng verse 6, at ang mga lunsod sa kapwa-lunsod, sapagkat ginugulo at pinapahirapan sila ng Diyos. Galing, no? So, lahat ng kaguluhan na nangyayari, na nagpapakilalang sa Diyos, ay nangyayari dahil sa Diyos. Sabi mo sa Diyos dapat mamuhay ka nang nasa Diyos. Because if not, gugulin ka ng Diyos. Pero mo nagpapakilala ka sa Diyos, hindi ka na mamuhay sa Diyos. Akala nyo ba yung sakit, yung kahirapan, ay sanilang, hindi yun ang bunga ng kasalanan. Ang bunga ng kasalanan, kumbaga, hindi yan ugat, bunga. Pero ano yung nagiging, primary? Kapag ang buhay mo, wala kang direksyon, makamundo, wala kang kapayapaan, those are the primary reasons of you turning away from God. Secondary na lang yung yung mahirap ka, nagkakasakit ka. Kumbaga, nagkapatong-patong na. Ibig sabihin nun, it's about time for you to wake up. Yun yung nangyayari dyan. So sabi dyan, pinapahirapan at ginugulo sila ng Diyos. So balik tayo sa point number 1. Legacy will set a standard for your children to follow. Kapag hindi ka mag-iiwan ng tamang legacy, kasi isip natin, gagawin ko to kasi gusto ko mag-iwan ng legacy, hindi yun ang tamang pag-iisip. So the right mind setting, itatama ko relasyon ko sa Diyos. Because if you do that, legacy, okay, yung pinag-uusapan natin na legacy will take care of itself. Huwag mo intindihan ng legacy. Ang intindihan mo, relationship mo sa Panginoon. Hindi yung ibang tao. Ayaw maglingkod kasi hindi perfect yung mga nasa paligid mo. Sige nga, sinong perfect sa mundo? There's no perfect pastor. There's no perfect church. Huwag kang mag-alala. Kapag ang church, ang pastor di nagiging tama, sinisigurado ko sa'yo dahil may Diyos, parurusahin ng Diyos. Hintay ka lang. Hintay ka lang. Ang problema mo, hindi ibang tao. Problemahin mo sarili mo. Nakikinig kayo? Problemahin ninyo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. That's your problem. Saan tayo matagal? Point number 2. Legacy will stand as your offering to God. Okay? Legacy will stand as your offering
to God. Kanina pinag-usapan natin kung bakit ganito yung pamumuhay ni Asa because of King David. Tama? So pangalawa, tinitingnan natin, your legacy, your relationship with God will stand, will set as what? Offering to God. Kung bibigyan ko kayo ng tae bilang regalo, matutuwa kayo? No one will be happy. Diba? What an absurd example. It's sabihin natin, pwede ba natin gamitin yung morbid as an example? Anyhow, walang gagawa nun. O simplihan natin, gusto nyo makatanggap kayo ng basura as regalo? Walang tatanggap nun. Pero pagdating sa Diyos, lagi tayo nag-offer ng basura. Uy, patulala kayo. Bakit pagdating sa pamumuhay natin, ang hilig natin magbigay ng basura? Yung oras mo na dapat binibigay sa Diyos, basura! Yung talent mo na dapat pagkaloob sa Panginoon, hindi binibigay, basura! Ibang tao, how they wish, kung meron kang talent sa pagkanta, how they wish na sana meron silang ganun para pag may ganun silang talento, they always sing to the Lord, pero hindi mo pinapagamit. Basura. Ano ka, feeling professional? Kakata ka lang pag maraming tao, pag may occasion lang? Basura. Yung time mo sa Diyos, gusto mo tira-tira lang ang ibibigay mo? Basura. I always remind my students sa Medici na nagtuturo ako online. And I always tell them, punctuality is important. Kasi you are giving message, tama? Ibig sabihin kapag punctual ka, tama yung oras mo, di ba? Meron kang tamang paggalang, tama yung pag-uugali mo, you give respect to those people, not just to the teachers, but also to your classmates. Pero kapag lagi kang late, anong ibig sabihin nun? Sinasabi mo na walang kwenta yung pinuntahan mo. Halimbawa, may kadate ka, na late ka. Ano, isa lang ibig sabihin nun? Sa kadate mo, wala kang kwenta. Ganun din sa Diyos. Amen? Ang hilig natin magbigay ng basura. Romans chapter 12, verse 1. Diba? Ano yung pakiusap ni Pablo? I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, you present your bodies a living sacrifice, holy and pleasing or acceptable unto God, which is your reasonable service. Pero yung service mo, basura. Basura ang service mo. Pakikinig mo, basura din. Kasi instead na isa buhay mo, napakinggan mo, basura. Babaliwalain mo lang. You don't have the intention to obey, to follow what you have listened. Alam mo sino gumagawa nun? Mga taong bobo. It's an ugly word. That's the word. Bobo. The Bible kasi ang terminology niya is fool, mangmang. But in our time, that's somehow the equivalent. Okay? Although it's an ugly word, sinabi ko po ito para maramdaman nyo yung intensity ng ganong action. Biruin mo, binigyan ka ng pagkakataon para maging maayos ang buhay mo, pero hindi mo siya nabuhay. Bobo. Sir John Sumatra, hindi niya ginagamit yun eh. Sabi niya, momo. Kasi daw pangit. Ay no, pangit. Hindi ko sabi hindi pangit. Pangit. Pero para maramdaman nyo yung intensity and not for the intention to insult you. No. That's not the point. But the whole idea is idiotic in itself. James chapter 1 verse 22. Ano sabi doon? But be ye doers of the word and not hearers only,
deceiving your own selves. Ang sabi doon. Legacy will stand as your offering to God. Paano inandog ni Asa yung kanyang buhay? Tingnan po natin, ha? Tingnan po natin. Let us jump in 1 Kings chapter 15. Forgive me kasi kinakailangan natin ng point of reference. Hindi naman ako tumatayo lang dito para mambola lang. I want you to witness. I want you to look. I want you to see. Yung mga sinasabi ko dito, nasa Bible ba? Tingnan po natin, ha? Sabi ng verse 3, and he walked in all, chapter 15, verse 11, and Asa did which was right in the eyes of the Lord, okay, as did his father. So now, verse 12, sabi ng verse 12, and he took away Sodomites out of the land. Kailangan pa bang interpret yan? Tinanggal niya lahat ng kabaklaan doon sa ano nila, sa panahon nila. Amen. Sodomites are those people, they are sexually promiscuous. Or sabihin natin, they are sexually, as in, sirang-sira itong mga taong ito. Pero sa mundo natin, natutuwa sila dito. Bakit? Nasa entertainment eh. Yan ang kapangitan na kapag ang Kristiyano, hindi siya focus sa word. Focus siya saan? Amusement, entertainment. Kaya yung pangit, nagiging maganda. Yung maganda, nagiging pangit ngayon. Ulitin ko ha, it doesn't matter kung ano yung nasa isip mo. Ang dapat sinasabuhay mo, kung ano yung nasa isip ng Diyos. Sapagkat yung nasa isip ng Diyos, ang magbibigay sa'yo ng tamang pamumuhay. Sodomites, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. And they are using, gamitin ko na, sex sa kapwa lalaki, which is not the standard ng Diyos. The purpose of relationship and marriage, kaya sa babae at lalaki, for the purpose of what? Consummation in marriage, meaning to say, for an offspring na magpatuloy yung legacy. Kaya pa sino na nangyayari? Gusto nilang illegalize ang kasal ng lalaki-lalaki, babae sa babae. Tapos gagawin nila, mag-a-adapt sila ng mga bata. Kita niyo kung gaano ka-retarded mag-isip ang mundo natin ngayon. Hahanap sila ng mga nabuntis lang. Imagine mo yun. Ganon kasi ang kaaway eh. Huwag kayong mag-alala. Kung kayo ay masyado ng madumina ang ating kaisipan o masyado ng, alam mo yun, into this world, even sa Pilipinas, papasok na ang wave ng Soji Bill. Yung mga bata pa lang, tinuturuan na sila about sexuality as early as 2 years old. Papasok na ng papasok. Tapos tayo, problema natin, hindi ka lang kinamayan, nagtatampo ka na kagad. Saan ka nakakita ng ganon? Hindi ka lang nabati. Alam mo yun? Hindi ako pumunta kong church sa'yo, makanyala ugali, mapabla mo, ano pang gana ka? Kabulok na makilikili. Eh, ganon. Ba't napunta sa kilikili? So, yun yung legacy niya. Tinanggal niya, remove all the idols of his fathers had made. So, tamang-tama, yung dapat natutunan niya sa Deuteronomy 6, tama? Amen? So, tuloy natin, verse 13. Sabi dyan, and also Maaka, his mother. Take note ha, wala na siyang sinisino ngayon. Pag hindi sa Diyos, and even her, he removed from being queen because she had made an idol in a grove. Ang tawag natin dyan, Asherah. Pinag-aralan natin yan, tama? Yung different kinds of gods and goddesses. The Asherah pole. In fact, the pole itself is sexual in nature. Tinanggal na yan. Okay? And Asa destroyed her idol, not idol, American Idol ha.
Diyos-Diyosan ito. Okay? And burnt it by the brook of Kidron. 14. But the high places were not removed. Nevertheless, Asa's heart was perfect with the Lord all his days. In short, yun yung offering niya sa Panginoon. Sana ganun din tayo, no? Ay, Monday ngayon. Walang church. How will you give your offering to God? Babae ka, punta ka sa cabinet, orokan, pili ka ng damit. How will you give your offering to God? Lord, masaya ka ba kung ganito yung aking damit? That's how you give your offering to God. Because you are to dress, not to impress other people. You are to dress to impress God. Amen? Kung lagi mo yung ginagawa, that's how you build your legacy, okay, that will stand as your offering to God. Kamusta na yung offering natin sa Panginoon? Matutuwa ba ang Diyos sa offering nyo sa Kanya? Or hindi? And number 3 and last, di tayo magwawakas. Legacy will showcase how people will behave before God. Legacy will showcase how people will behave for God. Tingnan nga po natin ito, okay? Sabi po dito, sa verse 9, 15:9. So, ginawa niya yan. Okay? Verse 8 muna tayo. Atras tayo, verse 8. And when Asa heard these words, yun na nga yung sinabi ng prophet, and the prophecy of Oded, okay? Bakit? Ano ba yung prophecy? Atras tayo sa verse 7. Okay? Tingnan ko sa Tagalog. Verse 7. Sabi dito, ganito. Ngunit magpakatatag kayo. Sinasabi to kay King Asa. At huwag masiraan ng loob. Okay? Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga, ano sabi dyan? Ginagawa. Hindi ito panunuhol. Kundi ito lang ay bunga ng nasa puso ni Asa because at this time, nag-iiwan na siya ng legacy. Shopee. Nag-iiwan na siya ng legacy. So, anong ginawa niya? Tuloy po natin. Verse 9. Okay? Verse 8, sorry. Verse 8. Be ye strong, therefore, and let not your hands be weak, for your work. And Asa heard these words and the prophecy of Oded the prophet. He took courage and put away abominable idols out of the land of Judah and Benjamin and of the cities he had taken from Mount Ephraim, and renewed, ano sabi dyan? The altar of the Lord that was before the porch of the Lord. Verse 9, and he gathered all Judah and Benjamin and the strangers with them out of Ephraim and Manasseh and out of Simeon, for they fell to him out of Israel in abundance when they saw that the Lord his God was with him. Kapag tama yung legacy mo, yung sphere of influence mo na nakapaligid sa'yo, di ba? Magiging kasama mo sila, magiging kalakasan mo sila dahil malapit ka sa Diyos. Dahil malapit ka sa Diyos. Meaning to say, your legacy will encourage other people. Why? Because it showcases how people behave before God. Kaya ang daling madaling maisama. Bakit? Ang iningatan mo, hindi paano sila masunod o sumunod. Kaya bilang ikaw magulang, hindi mo dapat problemahin ng matindi yung kung paano susunod ang iyong mga anak. Bago mo gawin yon, isa muna ang dapat mong assignment. Ano yon? Ikaw mismo, paano ka magiging tapat sa Panginoon? Kapag tama ka at tapat ka ngayon sa Panginoon, you do the work. Okay? You do the work to encourage your children.
Bakit? Responsibility mo yun eh. Nakikinig ba yung mga magulang? Nakikinig? I don't care kung yan man ay nasa anumang stage, molding stage, modeling stage, or mentoring stage. Kapag tama ang relasyon mo sa Panginoon, kayang gumawa ng mga mahimalang bagay ang Diyos. Pero hindi ibig sabihin na wala kang gagawin. Kaya nga mga kabataan, makinig kayo, ang pagmamagulang, hindi yung madali. Tapos gusto yung mag-asawa agad? Gusto mo mag-asawa ka agad, di ka nga marunong maglaba. Diba? Ew, it's so dirty. Parang kung lalaban yan. Sampalin kita ng washing machine, makita mo eh. Nagigets niyo? Amen po ba? Legacy is important. Pag sinabi nating legacy, aminin man natin at hindi. Hindi tayo perfect. You have to face the reality. Just like King David. Amen? But it doesn't stop him in serving God faithfully. Actually, ano nangyari sa kanya after yung magkasala kay Bathsheba? Pinagtatanggal niya yung mga babaeng nakapaligid sa kanya. He is so scared. Amen? In short, even though nangyari sa kanya yan, kumapit pa rin siya sa Diyos. Hindi yung tipong nangyari sa'yo, wala, di na ako lugurang backslide na ako mo. Huwag kang ganun. Kasi una sa lahat, hindi yan sa Diyos, sa kaaway yan. Ang gusto ng kaaway, mapalayo ka sa Diyos. Legacy, you may embrace legacy as, you know what, punishment. Kasi nga, hindi tayo perfect eh. And we have to embrace the consequences of our sins. Amen? Amen? Bigat, no? Kung ayaw mo ng consequence, huwag kang magkasala. Ayusin mo yung pamumuhay mo sa Panginoon. Amen? Legacy should lead us. Well, let's make it personal. Legacy should lead you in giving glory to God. Wala pa kayo napansin? Lagi kong pinauulit-ulit yan. Giving glory to God. Giving glory to God. Alam niyo bakit? Kasi wala tayong ibang gagawin kundi ganun lang eh. Because if you do, yung lahat ng pinoproblema mo, ano sabi ng Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapatid, it's about time for us, okay, to live, mabuhay ha, hindi mag-iwan. Not to live a legacy, but rather to live the legacy. Mabuhay po tayo, giving glory to God. Let us live our lives for the glory of the person who gave us the salvation that is in Christ. It sounds simple, pero ano pa bang gagawin natin? If you know Christ, kung kinakilala mo na kay Kristo, huwag tayong huminto, ipakilala natin itong kaligtasan na ito sa mga tao na nakapaligid sa atin, lalo-lalo na sa mga anak natin. That is the legacy that God wants us to have. Tayo po lahat tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na inyo pong iniiwan po sa amin. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, humingi po kami ng paglilinis. Humingi po kami ng karunungan. Huwag sa ganun, Panginoon, sa aming pamumuhay na maging sentro lang. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na maging tama ang aming kaisipan upang maituwid po namin ang aming pamumuhay and eventually maituwid namin ang aming pamilya kung meron man po kami. Maituwid namin ang aming community, ang aming bansa because of your
God, we have learned that legacy will showcase how people will behave before you. Lord, meron kaming influence. At nawa, yung influence na maiiwan po namin ay tama. Na ang iiwan naming influence ay yung mga taong nakapaligid po sa amin na kung paano nagbibigay kami na tamang kapurihan sa iyo, ganun din po ang gagawin po. It's in the totality of our service to you, O God, that we ask for your guidance and wisdom